Paano patahimikin ang isip, mga aral ni Buddha para sa panloob na kapayapaan? Ang paghahanap ni Siddhartha sa panloob na kapayapaan. Sa sinaunang India, may isang batang lalaki na nagngangalang Siddhartha na ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Sa kabila ng lahat ng materyal na kaginhawaan, hindi siya masaya. Siya ay puno ng pagkabalisa at pakiramdam ng kawalan. Hinangad niyang makahanap ng paraan upang patahimikin ang kanyang magulong isip. Isang araw, nagpas siyang iwan ni Siddhartha ang kanyang komportableng buhay at hanapin ang mga kasagutan na kanyang hinahanap. Naging isang naglalakbay na ascetic siya, nag-aaral sa iba't ibang guro at guro, umaasang makahanap ng daan patungo sa panloob na kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya natagpuan ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Ang pagpapakumbaba at pagmamasid. Sinimulan ni Siddhartha ang pagsasanay ng matinding asceticism, ginugutom ang kanyang sarili at pinarurusahan ang kanyang katawan sa pag-asang makamit ang kaliwanagan. Gayunpaman, lalo lamang siyang nanghihina at nawawala ng pag-asa. Isang araw, habang siya'y nakaupo sa tabi ng ilog, napagtanto niya na ang matinding pamamaraang ito ay hindi gumagana. Nakita niya ang isang music hero na tumutugtog ng instrumentong may kwerdas at napansin na kapag masyadong hinihigpitan ng music hero ang mga kwerdas, pumuputok ang mga ito. Ngunit kung masyadong maluwag, hindi ito nagbibigay ng tunog. Napagtanto ni Siddhartha na totoo rin ito sa kanyang sariling pagsasanay. Hinihila niya ng masyado ang mga kwerdas ng kanyang isip, sinusubukang pilitin ito sa estado ng kalmado. At habang lalo niyang sinusubukan, lalo pang tumatanggi ang kanyang isip. Ang pagsasanay ng mindfulness. Mula sa sandaling yon, nagpatibay si Siddhartha ng bagong pamamaraan. Sinimulan niyang magsanay ng mindfulness, nakatuon sa kasalukuyang sandali, at pagmamasid sa kanyang mga iniisip ng walang paghatol. Napagtanto niya na ang susi sa pagpapatahimik ng kanyang isip ay hindi ang pagpigil sa kanyang mga iniisip, kundi ang simpleng pagmamasid sa mga ito ng walang pagkakabit. Habang nagsasanay siya ng mindfulness, nagsimulang kumalma ang isip ni Siddhartha. Natuklasan niya na sa pagmamasid sa kanyang mga iniisip ng walang paghatol, nagagawa niyang bitawan ang kanyang pagkabalisa at makahanap ng panloob na kapayapaan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, nakilala si Siddhartha bilang Buddha, na nangangahulugang ang naliwanagan. Ang mga aral ni Buddha. Ginugol ni Buddha ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtuturo sa iba kung paano makahanap ng panloob na kapayapaan sa pamamagitan ng mindfulness at meditasyon. Ang mga aral ni Buddha tungkol sa mindfulness ay naipasa sa mga henerasyon, at patuloy na may kaugnayan hanggang ngayon. Sa isang mundo na madalas magulo at nakakapagod, ang pag-aaral na patahimikin ang ating mga isip ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paghahanap ng panloob na kapayapaan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness, matutunan nating obserbahan ang ating mga iniisip nang hindi nadadala sa mga ito. Matutunan nating bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang kapangyarihan ng mindfulness. Ang mindfulness ay hindi lamang tungkol sa pag-upo at pagmumuni-muni. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang pagkakaroon ng mindfulness ay nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng may kalmado at kaliwanagan. Hindi na tayo madaling matalo ng ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagsasanay ng mindfulness sa araw-araw. May ilang praktikal na hakbang na maaari nating gawin upang maisama ang mindfulness sa ating araw-araw na buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Pagmumuni-muni araw-araw, paghinga ng malalim, pagmamasid sa mga iniisip, pagtanggap sa kasalukuyan, pagpapahalaga sa sandali. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa panloob na kapayapaan. Hindi ito madali at nangangailangan ng oras at tiyaga, ngunit ang mga benepisyo nito ay napakahalaga. Ang paglalakbay patungo sa panloob na kapayapaan. Kung ikaw ay nahihirapan sa magulong isip, kumuha ng aral mula kay Buddha. Sa halip na subukang pigilan ang iyong mga iniisip o pilitin ang iyong isip sa estado ng kalmado, subukan ang pagsasanay ng mindfulness.
Obserbahan ang iyong mga iniisip ng walang paghatol at magtuon sa kasalukuyang sandali. Sa paglipas ng panahon at pagsasanay, maaari ka ring makahanap ng panloob na kapayapaan na iyong hinahanap. Ang landas patungo sa kaliwanagan at kaligayahan ay hindi madali, ngunit ito ay posible. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness, maaari nating matutunan ang mga aral ni Buddha at yakapin ang kapangyarihan ng kasalukuyang sandali. Mga aral na dapat tandaan. Ang mga aral ni Buddha ay hindi lamang para sa mga naglalakbay na ascetic. Ang mga ito ay para sa lahat ng tao na naghahanap ng panloob na kapayapaan at kaligayahan. Narito ang ilang mahahalagang aral na dapat tandaan. Pagmamasid sa mga iniisip, pagbitaw sa pagkakabit, pagtanggap sa kasalukuyan, pagsasanay ng mindfulness, pagpapahalaga sa sandali. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga aral na ito, maaari nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa panloob na kapayapaan. Ang mga aral ni Buddha ay hindi lamang teorya, ang mga ito ay praktikal na gabay para sa araw-araw na pamumuhay. Ang landas patungo sa kaliwanagan. Ang landas patungo sa kaliwanagan ay isang personal na paglalakbay. Walang isang tamang paraan upang makamit ang panloob na kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling landas na dapat tahakin. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness at pagtanggap sa kasalukuyan, maaari nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa kaliwanagan. Ang mga aral ni Buddha ay isang gabay para sa ating lahat. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Pagtanggap at pagbitaw. Ang pagtanggap sa ating mga iniisip at damdamin ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa halip na labanan ng ating mga iniisip, natutunan nating tanggapin ang mga ito ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagtanggap sa kung ano ang naririto at ngayon, at pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa pagkakabit sa mga bagay na hindi natin makontrol. Sa pamamagitan ng pagbitaw, natututo tayong magtiwala sa proseso ng buhay at tanggapin ang mga bagay na dumarating sa atin ng may bukas na puso. Pagmamasid ng walang paghatol. Ang pagmamasid sa ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol ay isang pangunahing kasanayan sa mindfulness. Sa halip na hatulan ang ating mga iniisip bilang tama o mali, natutunan nating obserbahan ang mga ito ng may pag-usisa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagmamasid ng walang paghatol ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Ang paglalakbay ni Buddha. Ang paglalakbay ni Buddha patungo sa kaliwanagan ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness at pagtanggap sa kasalukuyan, natuklasan niya ang susi sa panloob na kapayapaan. Ang kanyang mga aral ay patuloy na nagbibigay ng gabay para sa atin na naghahanap ng kaligayahan at kapayapaan sa ating mga buhay. Ang mga aral ni Buddha ay hindi lamang para sa mga naglalakbay na ascetic. Ang mga ito ay para sa lahat ng tao na naghahanap ng panloob na kapayapaan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness at pagtanggap sa kasalukuyan, maaari nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa kaliwanagan. Pagyakap sa kasalukuyan. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagmamasid sa mga iniisip. Ang pagmamasid sa ating mga iniisip ay isang pangunahing kasanayan sa mindfulness. Sa halip na hatulan ang ating mga iniisip bilang tama o mali,
natutunan nating obserbahan ang mga ito ng may pag-usisa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagmamasid sa mga iniisip ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagsasanay ng mindfulness. Ang pagsasanay ng mindfulness ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay patungo sa kaliwanagan. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang pagsasanay ng mindfulness ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagpapahalaga sa sandali. Ang pagpapahalaga sa sandali ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang pagpapahalaga sa sandali ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagbitaw sa pagkakabit. Ang pagbitaw sa pagkakabit ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa halip na labanan ng ating mga iniisip, natutunan nating tanggapin ang mga ito ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagbitaw sa pagkakabit ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagmamasid sa mga iniisip. Ang pagmamasid sa ating mga iniisip ay isang pangunahing kasanayan sa mindfulness. Sa halip na hatulan ang ating mga iniisip bilang tama o mali, natutunan nating obserbahan ang mga ito ng may pag-usisa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagmamasid sa mga iniisip ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Ang kapangyarihan ng kasalukuyan. Ang kapangyarihan ng kasalukuyan ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang kapangyarihan ng kasalukuyan ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Pagmamasid sa mga iniisip. Ang pagmamasid sa ating mga iniisip ay isang pangunahing kasanayan sa mindfulness. Sa halip na hatulan ang ating mga iniisip bilang tama o mali, natutunan nating obserbahan ang mga ito ng may pag-usisa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, natututo tayong bitawan ang ating mga alalahanin at takot at magtuon sa kasalukuyang sandali. Ang pagmamasid sa mga iniisip ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Hindi na tayo natatali sa ating mga emosyon at iniisip. Sa halip, natutunan nating tanggapin ang mga ito at bitawan ng may kapayapaan. Ang landas patungo sa kaliwanagan. Ang landas patungo sa kaliwanagan ay isang personal na paglalakbay. Walang isang tamang paraan upang makamit ang panloob na kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling landas na dapat tahakin. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness at pagtanggap sa kasalukuyan, maaari nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa kaliwanagan. Ang mga aral ni Buddha ay isang gabay para sa ating lahat. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol.
Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Pagyakap sa kasalukuyan. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay isang mahalagang bahagi ng mindfulness. Sa bawat sandali, maaari nating sanayin ang ating mga isip na manatili sa kasalukuyan at obserbahan ang ating mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Sa ganitong paraan, natututo tayong tanggapin ang ating sarili at ang ating mga karanasan ng buo. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa ating mga iniisip. Salamat sa panunood.